Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ang pag-uusapan natin dito ay kung paano dinipensahan at pinuri ni Coach Ansay si Kai Sotto sa mainit na tanong sa kanya ng Bilig Media. At pag-uusapan din natin dito ang susunod na makakalaban ni Kai, isa sa pinakamalakas na team dito sa Japan B-League. Simulan po natin dito. Diba nakalaban po nila kay Sotto itong ang team nila Yuta Watanabe na Chiba Jets, kung saan natalo po sila kay 2 points lang at medyo inalat ang shooting ni Kai, pero solid pa rin yung nagawa niya sa game na ito. After ng game, nagkaroon ng press con, mainit po yung tanong dito kay Coach Ansay ng Bilig Media about kay Sotto. Ito, basahin po natin. Kai Sotto is a key player, but he also makes mistakes and it feels like a double-edged sword. What do you think about his play? Mga kaibigan, sa pagkakaunawa ko sa double-edged sword na yan, ay eto ka, meron kang positibo at negatibong epekto. So in short, yung tanong about dito kay Kai, mga kaibigan, is all about mistakes. So itong mga kaibigan ang naging sagot po ng coach mismo ni Kai Sotto. Basahin po natin Kai, of course, makes mistakes, but he's been playing all this time and is trying his best even in those situations. And he's a really good player at reacting to mistakes and then reacting the next time. So today, it felt like we couldn't play without Kai. To be honest, today we really couldn't take LJ, Matsu, and Kai off court. And they did a really good job. Nagustuhan ko tong sinabi ni Coach Ansay na parang hindi daw nila kayang maglaro na wala si Kai. At really good job pa din si Kai kay Coach kahit medyo inalat pa siya sa game na yan. Bakit hindi? 17 points, 8 rebound, 4 assists, and 2 steals pa rin ang ginawa ni Kai sa game na yan. So eto mga kaibigan, ang susunod na laban po ni Kai Sotto ay Sun and Neo Phoenix. Back-to-back game po ito, December 14 and 15. Malakas na team to kaibigan, isa sa pinakamalakas sa Japan B-League. Number 2 po ito sa standings. Bakit kaya malakas to? Kaibigan, dalawa po kasi sa import nila mga kaibigan ang dating NBA player. Eto si Yante Maten mga kaibigan. Eto, kita nyo naman yung average niya, mataas talaga. At eto pa yung isang mga kaibigan, yung dating teammate ni Jalen Green, si David Nwaba, NBA player dati. Sa iba't ibang teams naglaro ito sa loob ng 6 na taon hanggang 2022. Mga kaibigan, yan din ang stats niya, mataas din talaga. At nandito pa yung best friend po ng ating pambata na si Kai Sotto, si Dudinsky. Kinakainitan niya last season, nandito rin. At meron pa silang Williams Nika na sentro. Mukhang ito po ay naturalized dito sa Japan B-League mga kaibigan. Naturalized nga. So, 4 yung import, 2 NBA player, kaya pala malakas tong Sun. Magandang laban to, abangan natin to mga kaibigan. Back-to-back games, Kai Sotto dito sa malakas na team na ito. Kaibigan, batiin ko po pala si Ruel Manuel ng Rizal, Edwin Antonio ng Tarlac, Jose Willie Dediosi, Ashu, Ronald Iran, Pepito Bilbao, Frank Himino, Noel Goso at Jonathan Bermudez. Mga kaibigan, maraming salamat po.